Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw mga kagiliw. Maraming salamat Sir Seth sa walang sawang pag-upload ng mga kwento na nakapagbibigay aliw sa amin. Nakakawala ng stress, nakakatulong para labanan ng depresyon. Kaya pala, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Onyel, taga-Tubungan sa Iloilo. Naniniwala ako sa mga kakatuwang bagay mula pa ng maliit ako. Dahil ang aking tatay na si Arnel ay isang albularyo. Payo niya sa akin lagi ay huwag daw tahakin ang landas niya. Magsumikap daw ako sa pag-aaral kasi wala talagang mararating kapag hindi nag-aaral ng mabuti at hindi nakapagtapos. Pero nawiwili ako sa tatay ko, Sir Seth, lalo na sa mga ginagawa niya. Kaya ko namang ipagsabay ang pag-aaral nun at pagtulong sa kanya. Ang pinakamotibo ko, matuto sa pamamaraan ng panggagamot niya. Pinaka-partikular na sa akin ang bawang. Pangkalahatan daw ito. Kahit pa kabag ay kayang tanggalin. Nagagamit din ito na pangtaboy ng mga elemento. Mga nabati, mga sinapian, nakulam, at marami pang iba. Medyo nagtataka nga ako kasi nga iisang bagay lang. Bawang lang. Sabi nga ng iba ay limitado naman daw ang kakayanan nito pero ayon sa pagpapaliwanag ng tatay, hindi siya magiging tanyag kung hindi lang dahil sa bawang. Maraming gamit basta ginamit ng nasa tama. Gumagawa ng lana si Tate Arnel. Lana mula sa niyog at bunga ng buli. Tapos itong lanang ito ay nilalagyan niya ng katas ng bawang. Nagpipiga siya ng bawang. Marami. Hinahalo niya na yon. Nakakamangha-gawang napapagaling talaga ang anumang sakit. Lalo na yung mga hinaing sa katawang sakit ng tiyan, ulo, pamabaga, arthritis, pigsa, bulutong at marami pa. Pwera nga lang dun sa mga malulubana, katulad ng mga cancer, Sir Seth. Kung hindi ako nagkakamali ay nasa edad 14 na taong gulang ako at 3rd year high school. Kada wala akong pinagkakaabalahan kasama ako ng tatay. May 2 kapatid ako. Mas matanda sa akin. Kapwa nakapagtapos ng college. Guro si Kuya Andot, habang si Kuya Danny Automotive Associate. Yun daw yung gusto niya . Ako lang ang gustong-gusto ang ginagawa ng Tatay Arnel. Minsan ay sinisita ako ni Nanay Diday kasi nga baka sundin ko ng gawain ng tatay nun at mapapabayaan ang pag-aaral ko. Sinasabi ko naman na hindi ko kinakalimutan yung kinabukasan ko, na nagpupursige ako sa pag-aaral. Nakikita naman nila sa mga marka ko yon. Matataas ang marka ko at isang indikasyon nito na hindi ko pinapabayaan ang pag-aaral. Hindi kami sa sentro ng Tubungan, sa may liblib. Paghahayupan at pagtatanim ng palay ang pinagkakaabalahan. Hindi man permanente ang kita pero may inaasahan kami. Malawak ang palayan namin. May mga niyog. Isa din sa pinagkakakitaan na itong trabaho ng tatay. Hindi naman pwedeng libre ang magpagamot. May bayad syempre. Pagod at pawis ang puhunan . Pero nakadepende po ito sa kung may magbibigay. Kung wala, ayos lang. Masaya na si tatay na makarinig ng pasasalamat. Itong rason kung bakit ako napasulat ay noong minsang may ginagamot si tatay. Na isang, teka muna, mamaya na. Ganito kasi yon. May dumating na magkapatid. Tanghali yon, mga binata, kaidaran nila kuya. Kasalukuyang naroroon ako kasi nga araw ng Sabado. Magpapagamot daw itong 2. Pangalanan natin silang Jason at Samuel. Mas matanda si Jason. Kami lamang ni tatay ang nasa bahay. Wala sila nanay at naroroon sa may palayan kasama ang mga kapatid ko. Nagtanong ang tatay kung anong problema, kung anong dinadaing sa katawan.
Nakita ko itong dalawa na baribay nag-aantay sa kung sino ang unang magsasalita. Nasa beranda kami noon. Isang palapag lang yung bahay namin. Malayo din ang mga kapitbahay at nasa gilid ng burol ang tirahan na yon. Nasa may patubigan ng palayan banda. Ang sabi nitong si Jason, sumusuka daw sila gabi-gabi tapos napakasakit ng ulo. Alam ba ito ng mga magulang ninyo? Bakit kayo lang? Tsaka parang galing kayo sa malayo ah. Walang alam yung mga magulang namin. Nasa abroad po si tatay. Si nanay po nasa Negros. Nagninegosyo po doon. Malayo po yung pinanggalingan namin, taga Barotac po kami. Aba, ang layo nga. Marami namang albularyo doon sa Barotac sa pagkakaalam ko ah. May bantugan pa doon. Pero bakit dito kayo nagpagamot? Teka, akin na nga yung kamay mo, pahawak. Sabi ni Tatay Arnel. Karaniwan na ito sa kanya. Hinahawakan ng palad, tapos pulso, hanggang sa makarating na ang kamay niya sa may ulo. Ayon kay Tatay Arnel ay wala naman umanong kakaiba. Pero nakapagtataka kung sabay silang nagkakaroon ng karamdaman gabi-gabi. Pinahubad ng pangitaas na damit itong si Jason. Tiningnan ng tatay at baka nilason dahil makikita daw sa katawan kapag nalason. Sinuri ang kuko at mga mata. Pinabuka ang bibig pero wala talaga. Tumingin sa akin si Tatay Arnel. Alam ko yung titig na yon. Pinapakuha na yung lana niya na nakalagay sa bote ng tanduay sa may bandang altar. Pagkaabot ko nito sa kanya, kaagad niyang binuksan ng takip pero sa maniwala man kayo o sa hindi, matapos lamang mabuksan ay sumimangot ang mukha nitong magkapatid. Nagtakip ng ilong. Nagreklamong napakasangsang umano ng amoy. Napaiyak pa nga noon si Samuel dahil bukod sa masangsang umano ay napakaanghang sa mata. Diyos ko po, magsabi nga kayo ng totoo. Alam niyo ang nangyayari sa inyo ano? Tapos natatakot kayong sabihin sa mga magulang ninyo. Sa mga nakikita ko sa kinikilos niyo, nagsisinungaling kayo eh. Walang pasyenteng dumadating dito na walang kasamang gabay ha. Halimbawa na dyan ang lolo at lola. Isa na din ang mga magulang. Basta gabay. Yan ay kung unang beses pang magpagamot. Tumingin si Jason kay Samuel. Tapos tumango naman itong si Samuel. Dito na sinabi ni Jason na nagsisinungaling nga sila. Ang mga magulang nila ay nasa bahay lamang talaga. Na may mga katiwala sila sa mga negosyo. Tumatanggap na lamang umano sila ng kita nun. Kaya nagkusa na lamang sila kasi nga kung ipapaalam sa mga magulang, malamang ay tatanungin daw sila noon sa kung anong nangyari. Paano nangyari ito at ano ang naging dahilan kung bakit sila nagkaroon ng karamdaman. Ito pa lang si Samuel at Jason. Gumagamit ng pinagbabawal na gamot noon bago nagkaroon ng sakit. Mahirap naman daw aminin kapag ganon. Pagagalitan sila panigurado. Dagdag pa nitong si Jason, hindi lang daw sila ang may karamdamang ganon. Kasama din ang dalawang pinsan nila na magkapatid din. Yan ang napapalaan ninyo. Nabulakbol kayo panigurado. Alam niyo ba ang nangyari sa inyo ngayon? Isa sa pinakamahirap na gamutin. Nahawaan kayo ng pagiging aswang. Hindi ito yung klase ng yanggaw na madaling makilatis ha. Ngayon ko nga lang napagtanto naaasiwa kayo sa amoy ng lana ko. Dalawa lang ang dahilan. Kung hindi lamang lupa, aswang. Tapos 4 pa kayo. Sipin nyo kung anong pwede mangyari sa oras na magsimula na kayong sumpungin ha. Madaming mapapahamak. Kalintijog mo'y. Nagsiiyakan ng dalawa. Sabi ni Jason ay baka umano yung dalawang silahis ang nanghawa sa kanila kasi nga yun umano ang tagatagay ng inom habang humihit-hit sila ng pinagbabawal na gamot. Uso na sa panahong ito ang mga katulad ng ganun, Sir Seth. Hindi pa natin malalaman yan ngayon. Wala pa akong ginagawa. Huwag niyo muna pangunahan. Ang dapat gawin yung dalawang pinsan niyo papuntahin niyo dito. Sabay-sabay ko kayong gagamutin. Tay, 4 yan tay. Paano gamutin? Yung ginamot mong nag-iisa nga lang inahirapan ka. Iyan pa kayang bilang nila.
Tsaka kinulong mo yung ginamot mo dati, di ba? Saan yan ikukulong? Sabat ko nun. Siyempre kinakabahan ako nun 4 Kinulong ng tatay ko yung dati maski sa kayayanggaw pa lang Kasi nga habang sinasagawa ang gamutan, lumalabas yung pagiging aswang nila. Yan, mabuti at sinabi mo yan anak. O kayong dalawa, magpapagamot kayo di ba? Kasi kasama yung mga pinsan nyo. Wala akong kulungan. Pero kung gusto nyong gumaling tutulungan nyo ako. Mayaman naman kayo. Magpapagawa ako ng tangkalyo dito. Diyan lang sa may likod. Tago naman dyan Mga bakal na kabelya lang. Sapat na. Pero gastos nyo Sabi naman ni Jason ay gagawin nilang lahat gumaling lamang daw sila. Kukunin nila ang mga pinsan nila tapos magdadala na rin ng pera. Teka, abay kayo-kayo pa rin. Pwede bang ipaalam nyo na to sa mga magulang nyo? Gusto ko makita yung mga magulang nyo. Gusto kong nandito sila habang ginagamot kayo ng mapangaralan kayo ng gusto. Kapag hindi kayo pumayag maghanap na lamang kayo ng ibang albularyo. Pero sa tingin ko wala nang ibang titingin sa inyo. Sa dami nyo ba naman? 4 kayo na nayanggaw Aatras kahit biyasa o bantugan pa. Hindi kagad nakapagsalita ang dalawa. Pero maya-maya pa, sinabi ni Jason na susundin daw nila ang mga mungkahi ng Tatay Arnel. Sa kahit anong paraan ay susundin nila ito. Ngayon nagkakasundo na tayo. Huwag niyong ipapaalam sa mga magulang niyo ang karamdaman niyo. Ako ang magpapaliwanag kasi kapag kayo hindi maniniwala yon. Nga pala, sino ba yung nakapagpayo sa inyo na sa albularyo lumapit imbis sa ospital? Mayaman kayo. Hindi kayo naniniwala sa ganitong bagay, di ba? Napatingin na po namin sa doktor. Wala namang sakit. Normal lang daw po. Paulit-ulit yung karamdaman namin gabi-gabi. Tapos may nakapagpayo po na ipatingin sa albularyo at baka nilason daw kami. Tama po kayo ng unang hinala nyo. Wala naman kami magawa kung hindi ang maniwala. Hindi na po namin halos kinakaya Bumagsak na nga tong katawan namin. Nagtataka yung mga magulang namin. Basta yun po yung huling araw bago kami nagkasakit. Yung gumamit kami ng bawal na gamot. Kinagabihan kasi doon na kami nagsususuka Tsaka ikaw daw ang may mabisang gamutan. Tinuro kung saan ka nakatira. Kanina pa po sana kaming umaga dito kung hindi lang kami nahirapan sa kakahanap sa bahay nyo. Kanina pa kami nakarating sa tubungan Wika nitong si Jason. Sabi ni Tatay Arnel, umuwi na raw sila dalhin ang mga sinasabi niyang tao. Hanggang sa sumabat si Samuel. Hindi lang pala 4. May isa pa silang kasama. Nalaman nilang may karamdaman din itong kaparehas sa kanila. Babae yon. Nobya ni Jason. Walang hiyang yan. Sangkaterba pala kayo. Sus Maria. Ang dami niyong mapipinsala. Dalhin niyo rin dito yung babae. Maski babae, nagbabawal na gamot. Ikaw anak, huwag mong tularan to Sira yung buhay mo pag ganon. Itong mga to kahit paggamutin ko imposibleng madala Gagamit at gagamit din ito kagaya ng kaibigan ko. Hanggaw sa nabaliw na lang yon. Kawawa, may mga anak pa naman na maliliit. Umalis na ang magkapatid. Basta sabi lang ni Jason ay baka bukas ng umaga sila dadating. Nagtungo kami ni tatay sa may likod. Nilinis kagad ang pwestong paglalagyan ng rehas. Ang kusina ay nasa likod. Tapos may malapad na bubungan. Itong paglalagyan ng rehas ay sa gilid lamang ng abuhan. Sabi ko kay tatay, paano na lamang kapag may nakawala? Paano kung katulad dati na naganyong aswang kahit pa nasa estado ng yanggaw? Iniisip ko din yan anak. Alam mo wala akong pake sa kung mamamatay pa sila sa gamutan ko. Ang ikinatatakot ko kapag naging ganap ang ganoon karaming nayanggaw. Basta tulungan mo lang ako. Linggo bukas tapos walang klase sa Lunes, di ba? Abay may mahabang oras ka sa pagtulong. Yung mga kapatid mo patutulungin ko na rin. Ewan ko lang kung ano masasabi ng nanay mo. Buhusan mo nga ng mainit na tubig yung nasa silid. Pinamamahayan ng langgam Tsaka maghanda ka ng maraming bawang May pera dyan sa altar. Bayad yan nung nagpagamot ng kahapon. 10 kilong bawang ang bilhin mo. Kapag kinulang, bumili ka na lang ulit. Napapailing na lamang ako.
Mantakin yung ang daming bawang, ang daming lamas. Tiyak ay mapapagod ako nito ng gusto. Dahil alam ko namang gagawa ng maraming lana si tatay. At yun na nga, hindi ako nagkamali. Matapos kong dumating galing sa pagbili ng halos kalahating sakong bawang, pinaakyat ako ng niyog. Isang katutak ng lahing na niyog ang pinakuha. Tapos ay pinaakyat pa ako sa buli na akala mo naman ay madali lang akyatin. Nga pala, ginawa ko ng 15 kilos ang bawang noon. Ang pag-akyat ng buli ay kinakailangan ng lubid bago pa mapanhik sa itaas. Yun bang igagapo sa puno ang lubid kasama ko. Tapos dahan-dahang aakyat. Lupay-pay ang inabot ko kinahapunan. Mabuti na lamang at hindi pinakayod sa akin ang lubi o lahing na niyog. Dahil kapag ginawa ko yun, baka lagnatin na ako. Sino Kuya Andot at Kuya Dan ang pinakayod. Si nanay naman galit na galit. Para daw kasi kaming magbibiko ng isang sakong bigas nun. Ano to? Mahal na araw? Pasko? May okasyon? Ikaw, Arnel, bakit pumayag ka na ikaw ang gumamot? Nahirapan ka nga dun sa isa lang eh. Huwag mong sabihin hindi kami magkukomisyon yan. Malay mo, sabay pang maging aswang tapos ano na? Ano gagawin mo? Papaliguan mo ng ginataan. Ang ingay mo naman, Diday. Kesa naman walang gumamot at manalasa pa, di ba? Tingin mo ba may papayag na gumamot sa ganun karami? Paano kung naging ganap na aswang? Kakainin ako ng konsensya ko kapag tinanggihan ko yan. Tumulong ka na lang kaya. Wala ka namang ginawa kung hindi puro ka na lang utos eh. Nagtutungo ka nga lang sa palayan pero nagpapahangin ka lang dun. Yung labada mo nga si Dan pa yung tumapos eh. Tay, Nay, ano ba? Huwag na kayong magtalo. Magtulungan na lang po tayo dito. Walang ibang makakatulong sa mga ngayon kundi tayo lang. Sakit na ng balikat ko. Dami kasing niyog na pinakuha. Ikaw din naman tay, puro ka utos eh. Parehas lang kayo ng nanay. Nagastang galit si Kuya Andot noon at nagdaring nabog ito. Sinabing pag-uumbugin daw kaming lahat noon. Natahimik talaga kami noon. Malaking tao kasi si Kuya. Pero itong mga ugali namin, yun na. Bulalas talaga kung bulalas pero ang kinagandahan, walang nagkakasamaan ng loob. Pagkatapos ay nagsasabay pa ng kain tapos nagkikwentuhan. Yung tipong normal na lang sa amin ang lahat nun. Si nanay hindi naman tamad, maging si tatay. Masisipag sila lalo na sa trabaho. Nakakapagpapahinga na lamang sila kasi nga malalaki na kami. Tsaka kagustuhan din namin ito ng mga kapatid ko para hindi na mapagod ang mga magulang namin. Tapos na sila na magpakapagod para lumaki kami. Kaya kami naman ang magpapakapagod para humaba ang buhay nila noon. Natapos nila kuya ang trabaho. Gabing-gabi na. Si tatay noon ay isang container ang inihanda para sa lana. Si nanay ang nagdikdik sa mga bawang. Ang sasama ng amoy ng pawis namin noon. Panis na panis at amoy bawang pa. Si tatay na ang nagtapos nung masalang ng lahat. Inabot pa ito ng madaling araw. Kinaumagahan, si nanay inihanda na ang bahay. May mga kasama kasi yung nayanggaw, yung magulang ng magkapatid. Kahit papaano presentable man lang, lalo't mayaman ng mga ito. 12:00 impunto ay dumating na ang inaasahan namin. 8 silang lahat. Ang mga magulang nila Jason. Tapos may isa pang kasama na parabang lolo atay nila Jason. Balisa ang mga mukha ng mga pinsan nila. Pero itong babae, wala namang kakaiba. Parang blooming pa nga eh. Maganda ang babae na nobya ni Jason. Doon sila sa beranda kinausap ni tatay. Itong mga magulang nila Jason at Samuel gulat na gulat nang sabihin na ng tatay ang patungkol sa nangyari sa kanilang mga anak. Lalo't tanong ng tanong ang mga yon sa kung bakit sila inimbitahan. Inakala pa naman umano na isang bonggang okasyon. Nagbihis ng disente at may sasakyan pa. Nakaparada ito sa may bandang dulo ng patubigan. Bigyan natin ang pangalan ng mga magulang nila Jason na si Sir Anjo at Ma'am Naneth. Habang ito namang Lolo Cadel. Yanggaw? Totoo bang sinasabi mo? Ito ba yung pinunta namin dito? Kayong dalawa nagsinungaling kayo sa amin ah. Sabi nyo kasal ng kaibigan nyo. Bakit dito tayo sa albularyo dumako? Alam naman po kasi namin na hindi kayo sasama.
Kaya nagsinungaling kami. Nayanggaw daw po kami. Natatakot kami ni Samuel sa amoy ng bawang. Wika ni Jason. Sumabat naman ang Tatay Arnel. Maniwala man kayo o hindi, pero kinakailangan ng tulong nito mga bata. Dahil kapag hindi nagamot ang yanggaw, magkakaproblema. Nga pala, Mrs., Sir, ang dahilan kung bakit nayanggaw ito kasi gumagamit ng bawal na gamot. Huling araw daw nila yung paggamit bago nagkasakit. Hindi nila maamin sa inyo sa kung anong karamdaman nila kasi nga malalaman nyo yung tungkol sa ginagawa nila. Na yun na nga, naghihitit. Tapos ayun kinagabihan, dun sila nagsuka. Kaya ito, ako na yung nagpapaliwanag. Adik yung mga anak nyo. Maging yung batang yan, adik din yan. Itong babae kasama pa. Nobya daw ni Jason. Panigurado, isa sa kasama nila dong ay yung aswang at yun ang nangyanggaw. Pinahilamos ng sermon itong magkapatid. Hindi din nakaligtas ang pinsan nila at yung magandang babae. Wala namang sumabat sa kanila. Nakayuko lamang ang mga ito habang pinapangaralan. Napakahaba ng sermon nun. Itong pinsan nila Jason ay pangalanan nating Roy at Ray. Kambal, magkamukhang magkabuka. Itong babae, Rhea. Matapos ng sangkaterbang sermon ay pinag-usapan na noon ang mga gagawin na hingat magpapagawa ang tatay ng kulungan ng mga ito. Pero gastos ng pamilya. Itong si Sir Anjo ay hindi pa naniniwala pero pinakakitaan ng sample ni tatay. Itong si Jason ang ginawang patunay. Kinuha lamang ng tatay ang botelya na may lana. Binuksan ng takip at umatras ito. Tapos nagreklamo yon na masakit daw sa pakiramdam ang amoy ng lana. Hindi pa nakuha kaagad ang simpatya ni Sir Anjo. Kaya naman pinahiran na talaga ng lana ang kamay ni Jason. Namula ito. Nagsisisigaw sa sakit ang binata. Dito pa nakumbinsi si Sir Anjo. Lalo na habang nasasaktan si Jason ay nababago ang kulay ng mga mata. Patuloy akong nagtataka dito sa babaeng si Rhea. Kalmado lang ito. Ni hindi ko man lang nakitang nag-aalala. Mahina akong sinabihan si tatay na may napapansin ako dito pero ayon naman kay Tatay Arnel. Baka ganoon kong kabahan ng babae. Kalmado lang para hindi ka hiya-hiya tingnan. Tay, hindi nga naasiwa sa amoy ng bawang eh. Wala lang yung kambal para ng tatakbo. Pero siya, yanggaw ba yan? Baka tao lang yan. Pambira, masyado lang halata yung pagkakagusto mo sa babae. Bata ka pa, pisot ka pa nga eh. Tay naman, ikaw yung nagtuli sa akin tapos sasabihin mo ganyan. Baka ikaw. Bahala ka na nga. Nagbigay ng pera itong magulang nila Jason at Samuel para sa kulungan umano. Pero hindi tinanggap ni tatay. Nagmungkahi lamang ito sa mga materyales na dapat bilhin. May sasakyan naman kasing pick-up. Yun na lang daw ang kargahan. Tsaka sila nang bumili sa bayan. Kinahapunan ay dumating ang mga bakal. Nanghiram lamang ang tatay ng welding machine. Gumawa talaga ito ng kulungan. Sapat sa 5 katao. Ginabi na pero hindi pa yun natapos. Pinagtulungan pa namin ito. Pusturang kahon lamang ito tapos may mauupuan. May mahihigaan pa sa ibabaw banda. Wala namang problema sa makakain kasi nga nasa kusina. Kakain naman daw sila ng kahit ano, wag lang daw yung may bawang. Ayaw umano nila ng amoy. Sumuka ng sumuka ang mga ito nung sumapit ng 9:00. Sapu-sapu ang tiyan. Yung babae, duwal lang pero hindi ko nakitang may lumabas sa bibig niya. Samantalang sila Jason, Samuel, Roy at Ray, yung kinain nila isinuka lang. Sumisigaw itong si Samuel. Napakasakit umano ng ulo niya. Yung kambal ay nagsisisigaw din. Ang ginawa naman ni tatay ay binudburan ng abo ang paligid ng rehas. Abo na may kasamang asin. Alam ko ang pamamarang ito. Isang uri ng harang o poder. Doon na kumalma ang nasa rehas. Nawala ang pagsusuka at pananakit ng ulo. Pansamantala lamang ito. Bukas ko pa gagawin ng gamutan. Hindi pa tapos yung kulungan. Pero dyan lang kayo para naman masanay ng katawan nyo.
Kasya naman kayo dyan. May lantay na bakal, banig at unan na lang yung kulang. Maglalagay na lamang si Diday ng arenola. Huwag kayong dudumi tsaka walang lalabas dahil kapag lumabas ng rehas, mawawala ang bisa ng nilagay ko. Itong mga magulang nila Jason ni sinanay na ang umasikaso. Kami ng mga kapatid ko sa sala na tulog. Pinagamit kasi sa mga magulang nila Jason ang silid namin. 2 lang silid tulugan. Isa para kila nanay at ang isa para sa amin ng mga kapatid ko. Payak man ang bahay namin pero malapad. Gawa sa semento. Kita lang ito sa ani ng palay at 2 baka na ibinenta. Araw ng Lunes. Sa eksaktong 6:00 ng gabi. Tapos na ang kulungan. Para akong binugbog nun. Ang sakit ng katawan ko. Pero sa kabila ng lahat ay tumutulong pa rin ako. Nasa loob na ng rehas ang 5. Nagsisimula na noon si tatay sa paghahanda ng mga proseso niya. Batig kong gagawin niya na naman yung ginawa niya noong may nayanggaw dati. Pinapausukan yon. Nakasimangot ang muka nang nasa loob ng rehas. Itong mga magulang naman nila Jason ay naroroon lamang sa may kusina. Nakaupo ito sa may mahabang upuan namin sa pagkainan kasama ang lolo nila. Itong babae, Sir Seth, walang-wala lang Baligaya ng sinabi ni tatay ay may lantay na bakal. Ang apaka nila bakal na nakahanay. Matibay ang pagkakagawa. Nakaangat sila ng bahagya sa lupa. Mga 2 dangkal ata ang angat ng rehas na yon. Tapos itong silong, pinalagyan sa akin ni tatay ng abo at asin. May mga dahon pa ng kalamansi. Naasiwa sila sa kalamansi pero hindi naman ganun kalala. Sa amoy ng bawang talaga sila apektado nun. Itong bawang o katas ng bawang na ginagamit ni tatay sa panggagamot na nakahalo naman sa lana ay hindi ito yung rekta lang nakasangkapan. May kasabali ito na dasal na siya namang nagpapagising sa bisa ng bawang na yon. Tandaan niyo, Sir Seth, hindi lahat ng aswang ay takot sa bawang. Pero kapag gusto niyong gawing pangkalahatan, lagyan ng dasal. Kung may biyasa sa inyo dyan o may biyasa kayong kilala, padasalan. Alam ng mga biyasa kung ano ang mga gagawin. Horem ang dasal ng tatay ng mga nilubag na kataga. Halo-halo. At ang tawag dito ay pamaba. Gumagana ang dasal sa taong may sapat na basbas. Dibino si tatay. Pwede din sa mga nakadebosyon ng 49 na araw. Itong bawang ay karaniwan ng ginagamit sa gamutan pero mas malakas kapag may dasal. Ganito na lang. Kung may miyembro ba sa pamilya nyo na walang palta sa pagnonovena ng 6:00 ng gabi o hindi naman ganyan taga-novena, pwede siyang bumulong ng dasal dyan sa katas ng bawang. Balik tayo sa kwento. Ayun na nga. Matapos kong maisagawa ang mga utos ng tatay nun, isa-isa silang tinawag. Una si Jason. Pinalabas ito sa rehas. Tinalian sa paa at pewang. Kumot ang tinali para hindi magkasugat. Pagmamakasakali lamang ito at baka sumpungin ka agad kapag ginamot na. Pero kapag hindi ay papapasukin lamang ulit sa rehas kapag natapos na ang proseso nun. Nakaugnay naman ang tali doon sa rehas lang. Hindi talaga makakapalag ito. Wala nang palo-palo pa ng buntot pagi. Kadalasan itong ginagamit sa paggamot sa yanggaw. Pwede ding tangkay ng kawayan o hindi naman kay maliit na bagakay. Pero walang ganun si Tatay Sir Seth. Alam niyo ba kung anong gagawin nito? Ganito. May nakahanda ng batya. Bakal na batya. Banyera ang tawag sa amin tapos binuhusan ng lana yun na ginawa namin. Gagawin itong pang-cleansing ni tatay matapos maghorem ng pantaboy ng negatibong enerhiya. Handa ka na ba, Jason? May ibubulong ako sa'yo Tapos nakikita mo yung banyera. Tatapak ka dyan. Pagtutulungan ka namin na buhatin para makatapak dyan. Ilalapit yan sa'yo mamaya kapag maiinda mo na yung amoy ng bawang. Ang ibubulong ko sa'yo pagpapalakas ng espiritual mong katauhan. Posibleng maramdaman mo yung pagiging aswang pero kontrolin mo yung sarili mo. Maging kalmado ka. Maliwanag. Tumangulang ito.
Nakakakaba ang mga sandaling yon. Baka magwala eh. Sila pa naman ni Kuya Andot at Dan ang bubuhat kay Jason. Baka mangagat bigla. Binulungan na ni tatay si Jason. Itong mga kapatid ko ay parang hindi na napapakali. Nasa pintuan si nanay nakasilip nun. Nag-aalala ito siguro kagaya ng nangyari dati. Hirap na hirap si tatay nun. Ewan ko lang ngayon kapareha pa namang proseso ang gagawin niya. Matapos mabulungan nagtanong si tatay kung nawala na ba ang pagkaasiwa ni Jason sa bawang. Tumango naman ito. Dito ay inilapit ng banyera. Binuhat nila kuya si Jason at pinatapak sa loob ng banyerang yon. Nanginginig ang katawan. Kitang-kita ko ang pagkulo ng lana. Umuusok ang paa. Hawak nila kuya ang magkabilang balikat nitong si Jason. Maya-maya ay sumigaw ito. Iba ang boses na namutawi sa bibig niya. Gas-gas. Ito na. Sinusumpong na. Sabi ko kila kuya itulak patungo sa rehas at ipitin. Tapos ako na ang tutulak sa banyera nun. Tumango naman ang mga ito. Sabay kami at habang nangyari ito ay nagmumuni-muni si tatay. Itong nasa loob naman ng kulungan ay nag-iyakan. Tila ba naasiwa ang mga ito doon sa laman ng banyera. Maliban sa babaeng nakasimangot ang mukha na para bang galit. Iginaid na si Jason sa may rehas. Tumulong na rin ang mga magulang nito. Nakatingala si Jason tapos nakabuka ang bibig at kitang-kita ko talaga ang paghaba ng mga pangil nun. Dumugo pa nga yung bibig eh. Nakababad lang si Jason. Hanggang sa sumuka ito at kulay putik ang sinuka niya. Naamoy ko ang samyo. Parang putok sa butse. Napakabaho. Ang daming sinuka. Hupyak na hupyak ang tiyan. Inalis na nila kuya si Jason doon sa banyera. Yung sinuka ay nasa loob ng banyera. Sabi ng tatay mabuti daw at nailabas kaagad ang yanggaw. Gagaling na daw si Jason nun. Pinaupo ito sa may lamesa tapos pinainom ng tubig na may halong asin. Ayos naman ito. Pero putlang-putla. Sabi ko sa sarili ko sana wala na talagang aswang sa katawan niya. Sunod na ginamot ay si Samuel. Mabilis ding nakasuka ito. Katulad lang sa nangyari kay Jason. Naalis kaagad ang yanggaw. Hindi ko alam pero napakabilis ng gamutan. Siguro, ibang dasal ang sinama ni tatay doon sa lana na may katas ng bawang. Sunod yung kambal. Sabay din sumuka ng kulay itim. Masaya si Nanay Diday sa nakikita niya. Ito namang mga kapatid ko ay ginaganahan. Natutuwa. Ang mga magulang nila Jason ay masaya din. Pero may isa pa. Itong babae. Pinalabas ito sa rehas. Tinali. Pagkatapos lang maitali ay nagwika si tatay na mga katagang nagpawindang sa aming lahat. Kanina pa kita inoobserbahan. Ikaw yung nangyanggaw. May ginagawa ako para makumpirma ko. Totoo nga. Hindi lang ako nagpahalata kasi nga baka tumakas ka eh. Pangalan mo, Rhea. Ano bang motibo mo at ginanggaw mo yung mga to? Dami mong dinamay. Hindi kaagad nakapagsalita si Rhea sa sinabi ni tatay. Nakatitig lang ito kay tatay na para bang may malalim na agam-agam nun. Sabi ko na nga ba may kakaiba dito sa babaeng ito. Kumpara dito sa 4 na nayanggaw. Akala ko tao lang. Pero ito pala ang orihinal na aswang. Galit na galit si Sir Anjo. Para bang gustong saktan ng babae pero inawat nila kuya ito. Ito namang matandang lolo nila Jason, nagmumura. Habang si Ma'am Nanette ay sinabunutan ng babae nang hindi ito makapagpigil. Mabuti na lamang at nahila ni nanay pero si nanay ang sinabunutan pagkatapos. Ayun, kala siguro sumasanto si nanay kahit pamayaman. Sinuntok ni nanay itong si Ma'am Nanette. Pinagalitan. Irresponsable umanong magulang. Mayaman at kayang bilhin ng gusto pero ang moral para sa mga anak tila ba hindi nagampanan.
kaya nagbulakpol. Kumalma ito, parang sinabuyan ng malamig na tubig. Namula ang mga mata kasi nga sa mata sinuntok ni nanay. Napapailing na lang ako nun. Mood swing ng nanay mula sa pagkatakot ay labis na pag-aalalang galit na yon. Maya-maya nagsalita itong si Rhea. Alam niyo bang nabaliktad ang lahat ng pananaw namin? Humingi ito ng tawad. Nagawa niya lang umano yon. Gawa ng gusto niyang malaman kung may makakagamot ba talaga umano sa aswang. May gamot daw siya sa Yanggaw. Dala niya pa. Pero yung kumapit umano sa kanya ay hindi na natatanggal pa. Dahil nga naramdaman niya na malakas na albularyo si tatay, humingi ito ng tulong. Gusto niya lang umanong maging tao at makapamuhay ng normal. Gusto niya umanong lumihis sa angkan nila. Pagkatapos ay nagmakaawa ito. Matapos lamang makapagsalita ay may dinukot sa bulsa. Garapa ito. Ang laman umano noon ay gamot sa Yanggaw. Napakamot ako nun. Yamot na yamot ako. Ultimong sinakuya. Sangkaterbang niyog ang ginawang lana. May kasama pang buli. Tapos 15 kilo na bawang ang dinikdik ng nanay. Sobrang hirap ng gawain ito, Sir Seth. Lupaypay kami. Tapos may dala palang gamot yon. Magpaganon pa man, nagtimpi na lang ako. Sus Mariosep ni mo dayoy, bakit hindi mo pa naipatingin sa albularyo yan? Alam mo bang ang hirap ng pinagdaanan namin? Walang hiya ka ning. Pagbabayaran ko po ang hirap nyo. Bibigyan ko po kayo ng pera. Naipatingin ko na po ito sa albularyo pero hindi daw po magagamot. Pwede pong hadlangan gamit yung pangontra pero hindi po mawawala yung aswang sa katawan ko. Umiiwas ako sa angkan ko kasi baka patayin ako eh. Kung sinabi nung albularyo na hindi ka nagagaling, hindi ka talaga gagaling. Pero tingnan natin ha, indahin mo. Handa ka bang... kung matuluyan ka at hindi kinaya ng katawan mo, nakahanda ka ba? Sagad tong gagawin ko eh. Tumango si Rhea sa sinabi ni tatay. Desperado ito. Binalik ito sa rehas. Kinalagan. Yun din ang mungkahi ni tatay. Aswang na literal daw ito at kapag nasalang sa gamutan, baka pumiglas at napakalakas. Ultimong ang tali ay pwedeng makawala. Parehas na proseso ang ginawa ni tatay. Binulungan. At noong magtanong na si tatay kung handa na ba si Rhea at umuo ito, pinasabuhan ng lana si Rhea. Yung natirang lana sa container ang sinaboy. Bawat isa kasi sa kanila, bagong lana. Yung kanina kay Jason, tinapon yun tapos tinapon din yung kay Samuel at sa kambal. Yung lana ni tatay na nasa botelya, sinaboy din. Ubus lahat ng lana na may katas ng bawang. Sigaw ng sigaw si Rhea. Kitang-kita ko ang pag-anyong aswang nito. Napakahaba ng buhok. Parang may sariling buhay. Ganun ang pagkakakilatis ko. Ang haba ng kamay at paa. Yung mukha parang aso eh. Maya-maya'y nang hina ito at lumuhod. Tapos parang nag-aagaw buhay. Tinatawag ni tatay. Sinasabihang wag susuko. Labanan ng aswang sa katawan. Wag sasama sa pagkamatay ng katawang aswang nun. Umiiyak si Rhea kahit nasaan yung aswang ito. Kumapit ito sa rehas at tumayo. Tumingala. Nagdasal. Mantakin niya, sirs, at matapos lamang magdasal ng babae, sumuka. Kaparehas ng sinuka nila Jason pero may kasamang parabang pagong. Patay na yung pagong na yon. Puro lang laman. Gumagalaw-galaw pa yon tapos may mga kung anong mga hibla na parang buhok. Tapos na ang buhay ng aswang sa katawan mo. Huwag ka lang susuko. Huwag mong hayaan na pati ikaw matatapos. Buksan nyo na yung rehas. Paliguan nyo ng tubig tapos painumin ng tubig na may asin. Ginawa namin ang utos ni tatay. Bigla itong nahimatay noong makalabas na.
pero pinainom pa rin ng tubig na may asin nun. Pinaliguan. Si nanay at si Ma'am Nanette ang nagligo. Dinala sa loob ng bahay. Doon sa sala naglatag ng banig at pinagpahinga. Madaling araw. Kaming lahat ay nakabantay lang sa mangyayari. Puro kape nun. Puro kami kape. Parang may lamay. Pagsilang ng araw ay dumilat ang mga mata ni Rhea. Tapos nagtanong kung magaling na ba talaga siya. Sinabi naman ni tatay na nakaligtas na si Rhea. Umiyak ito. Niyakap ito ni Jason. Naging makabagbag damdamin at masaya ang mga oras na yon. Hindi na ako pumasok nun. Walang gana yung katawan ko. Sobrang pagod. Malaking halaga ang ibinigay ni Rhea. May kaya ito. Pero hindi ko babanggitin din sa kung saan nakatira para sa reputasyon at iwas katatakutan. Nagbigay din ng malaking halaga ang mga magulang nila Jason. Magbibigay pa sana yung kambal pero hindi na tinanggap ng tatay. Ito na ang kabuang kwento doon, Sir Seth. Maraming aral ang makukuha dito. At alam kong napansin nyo ng mga listener. Sa ngayon, matanda na si tatay. Ako naman may asawa na. Ako yung albularyo. Inhinyero na albularyo. Ginampanan ko ang tungkulin ni tatay. Dibino din daw kasi ako. At ang ginagamit ko ay ganun pa rin. Lana na may katas ng bawang.